Alas 7:23 na po na umaga. Makibalita tayo kay NFA Administrator Larry Lacson. Administrator, magandang morning. Si Katunying po ito. Hi, good morning, Katunying. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay, magandang umaga po. Opo, naalala ko dati meron kayong binabanggit na nasa mahigit 5 milyong sako ng bigas. Well, in bigas form, diyan po sa mga bodega ng NFA. Mula po nung ilang buwan na nakakaraan hanggang ngayon, gaano karami na ba na-dispatcha ninyo? Kung saan na-dispatcha, mamaya po, bibigay natin yung datos, no? Pero yung sinabi po natin na 5 milyong sako ng katumbas na bigas. Ngayon po, hindi na lamang po 5 milyon yan. 6.1 million sako na po ang katumbas na bigas po ng ating stocks nationwide. Yan na po. So tumataas dahil nga po anihan na at namimili na tayo. In fact, since January, namimili na po tayo. So tumaas na po ang stocks natin. Dito naman po sa mga nadi-dispose na under the food security emergency, ang huling-huli po ay ang Cotabato Province. Kahapon ho, nag-umpisa silang mag-withdraw ng bigas sa mga warehouses natin sa Cotabato. Ito po yung probinsya ng Cotabato, no? A total of 5,000 sako ng bigas ang kanilang wini-withdraw. Sa mga ilang araw po yan, tapos na po nila yan, no? Ito po ay naging karagdagan doon sa naunang, siguro mga few days ago, 4,200 pa lamang na dispose, no? Oo. Ganun po kabagal ang disposal ng bigas. Hindi ba nung ni-launch po ito, yung San Juan ang unang bumili. Bukod sa San Juan, ano pa pong LGU ang nakabili pa lamang? Ang sumunod po doon ay ang Camarines Sur, ang probinsya ng Camarines Sur. Tapos yung Navotas po, sumunod na siya. And then, sumunod po yung sa Region 9, pero medyo nabagalan tayo. Sa Buaga, Sibugay, Sur at Norte, total of 6,600 bags po yung hindi ba ang intention nga natin ay una, makapagbenta ng mas murang bigas sa ating mga kababayan, at pangalawa, hindi ko alam kung alin ang una sa inyo dito sa priority, mapaluwag po ang ating mga bodega at makapamili kayo ng palay ng ating mga magsasaka. Pero hanggang ngayon pala hindi man lang kayo nakakadaang libong sako ng bigas na nabibenta. Yun nga po ang katotohanan, no? Gusto rin na nating mabilis dahil sabi mo nga, priority po yung dalawa na yan yung pagbenta at saka pagbenta po ng bigas at pagpapaluwag ng bodega, equally important po sa amin yan. Ano pong problema? Problema? Bakit walang buyers na LGU? Ang tingin ko lang talaga is yung paperwork, hindi sila ganun kabilis sa paperwork. Kasi kung matatandaan po ninyo, si FTI din ay nag-offer na, in-announce na Malacanang ng consignment sa mga local government units. So, pagdating sa pondo, tingin ko, hindi na magiging dahilan. Ano po? So, ang tingin ko talagang documentation, baka it's totally new to them or kasi under sa listahan na tinitingnan ko, ang dami naman hong under negotiation na i-forward na sa FTI, pina-finalize yung MOA, sort of like that. Hindi ba pwedeng ikuan yan? I-shortcut without violating any law? Actually po yun sa tingin namin ang pinaka-shortcut. It's just that siguro konting sense of urgency sa ating mga kapartners na bilisan. No po? Kasi katulad po yan papa-eleksyon, baka magkaroon ng, although nag-clarify naman ang COMELEC, pero pag-eleksyon, medyo baka kasi mas lalo na bumagal at siyempre, kampanya na po, mas busy na sila. So, yun po yung ating alam niyo po, Administrator, katulad niyo, na-excite ako nung inilunsad itong programa na to, pero kumbaga sa tinda sa palengke, nilangaw Tumal no? Matumal Tumal, gustuin man nating bilisan, wala
on our part, NFA, hanggang dun po yung aming kayang gawin, no? Kami man po ay, kumbaga sa mga tindero, nag-aantay kami, nagagsain kami ng, ng pagre-release ng Oo. Kung po tinan nyo mga kababayan ko kalampagin nyo yung mga mayor ninyo, may nakikinig kayo sa amin. Baka pwedeng ulan ninyo, pabahain ninyo ng mga messages sa mga LGU, may mga official pages naman po yan, na sabihin nyo na kumuha sila ng bigas sa NFA at 33 pesos. Maganda ho yung bigas. Kaya niyong garantyahan na administrator maganda yung quality ng bigas Ayaw po, sigurado po. Maganda. Sigurado po. So you flood the Facebook pages of your LGUs with messages na humihingi sa kanilang bumili sila ng bigas sa NFA. Hindi naman kailangan magbayad agad. Consignment nga, pwede na ang gobyerno, NFA, saka FTI sa consignment. Wala na silang ikakatwiran. Kung talagang gusto nilang makatulong sa ating mga kababayan, administrator, hinahamon ko na sila. Tama po. Malaki pong tulong yan. Kung mga mamamayan na po nila mismo ang magpupush, no po. Maganda po yan. Oo, kasi sa merkado, 45 pesos pa O yung iba, 48. Yung iba, 50 plus pesos. Maikukumpara nga daw yung bigas ng NFA at maganda yung bigas. Locally produced pa. Locally produced ng ating mga kababayang magsasaka. Nakatulong pa sa magsasaka. Yun po yung pinakamaganda po doon. Oo. Napakamura. 33 lamang. 35 ang pinakamataas na pwede nilang ibenta sa merkado. Tapos po, kung hindi po maibebenta yan, ano po ang pwedeng mangyari dun sa stock nyo ng bigas? Hindi ba sobrang kalumaan na Hindi ba uumukin, bubukbukin na yan? Hindi naman po bubukbukin dahil nga po yung nababanggit ko na sa mga nakakaraan, talaga po namang mini-maintain natin ang stocks natin. May mga proseso po tayong ginagawa dyan. Ang susunod pong hakbang yan, of which yun na nga po yung pina-finalize na namin, yung nire-refine namin, yun pong auction, no? Kung talagang marami pa po yan, under the law, we will have to auction para po maibenta ang stocks. Yan po, pag auction na pinag-uusapan, kahit sino po, pwede na pong sumali sa pag-bid, no? Kung sino po yung gustong bumili. Kung pwede lang po sana na i-auction ninyo, pero andun pa rin po ang NFA, hindi pa rin mawawala, i-monitor nyo pa rin kung kumbaga i-declare nyo kung magkano lang ang markup na pwede na ipataw ng mga private traders na sasali sa auction para 33 pesos. 33 pesos ang floor price ninyo. Dapat ibenta nila sa merkado na hindi bababa na hindi tataas sa say 37 pesos. Para may ganun, kaya nyo bang gawin 'yon? Pag-aaralan po natin yan, pero ang first concept po natin dyan is ganito. Pag yan po ay in-auction, dahil po ang kalidad naman yan ng pagdidikta talaga ng presyo, hindi po natin siya isa-set ang floor price at 33. Higher po yan. Kasi private na po ang makikipag-auction So, ibig sabihin, yung value talaga ng bigas, yun po ang gagawin nating floor price. Or a little bit lower than the existing value para lang maka-attract tayo ng mga participants. Hindi po yan i-floor price ng kamukha ng ibinebenta natin sa LGU na 33 kasi po, iba naman po yung purpose ng 33. Tumutulong po tayo sa ating mga kababayan. Ito po, pag in-auction, auction po yan. Tataasan po sila ng presyo ng pagbili sa amin. Pwede po nilang i-commercial sale yan, sa kanila na po yan kasi hindi na po tayo nag-subsidize o hindi po kamukha ng presyo natin doon sa binibigay natin ngayon na 33 pesos. Hindi, naiintindihan po natin siguro napo-frustrate na lang po ako na meron tayong isang magandang programa tapos ganito aabuti natin na para tayo nakikiusap, nagmamakaawa dito sa mga LGU. Samantalang sigaw sila ng sigaw dyan, nangangampanya yung mga iyan, gusto nilang tulungan ng ating mga kababayan, kami bahala sa inyo, gagiging hawa buhay nyo. Nakaupo na nga sila, ayaw pa nilang gawin yung dapat nilang gawin, meron na nga kayo nilalako dyan
Yun nga po, ako din ay talagang nagtataka. Ito ay isang 33 pesos na bigas. Available anytime, anywhere. Sabi ko, bakit hindi? Kaya ito natangkilik ng gusto. At ito'y direct na makakatulong sa mga kababayan natin. Yun po, nagtataka po kayo. Kami rin po yung nagtataka. We're not losing hope. Naka-reach. Okay, pero sa kabila nun, kahit na kinukwenta ko yung 4,000 bags, 5,000 bags, wala pa yata 100,000 bags yung nabenta nyo eh. Ay, wala pa po. Anak ng bakang dalaga. Sumasakit ang dibdib ko doon. So, paano po yan? Paano kayo magpo-procure ng bigas na bagong ani o palay ng bagong ani ng ating magsasaka kung wala naman kayong paglalagyan bodega? Ito nga po, kasi nakita ko na alam niyo naman tinitignan agad natin yung trend. Sabi ko, antumal. So, ang ginawa naman po natin, proactive naman po tayo na kinausap na po natin yung mga co-ops na may mga warehouses na malapit sa aming mga existing warehouses. Marami po ang nagpahiram dyan sa Region 3. Tapos, may mga LGUs din na willing magpahiram. So, ganun po ang ginawa nating strategy dyan, maliban dun sa nagrenta na rin po tayo ng ating mga yung private bodega para lang po makuha natin yung palay ng magsasaka. Classic example po yan, banda po sa Mindoro. At isa pong pamamaraan na ginawa natin, specific for Mindoro, nasa site ko lang as an example. Dahil puno sa Mindoro, hindi ganun kalaki ang yun po mga farmer natin na nagsama-sama, dinala po nila ang kanilang palay sa Batangas. Dahil din po, mas maluwag ang bodega at kumita pa rin sila dahil sa presyo ni NFA kahit itinawid dagat nila, kumita pa rin po sila. Better po yun kaysa po sa hindi nila alam kung anong gagawin nila sa palay nila doon po sa Mindoro. So, yun po yung mga pamamaraan na talagang sabi ko matumal, pag-handaan natin, gawin ito, gawin iyon. At yun po ang nangyayari ngayon. Kanya kahit po paano, mataas po ang ating nabibili o magkano po ba ang buying price nyo ng palay ngayon? Sa ngayon po ay 24 pesos po tayo per kilo sa clean and dry at ang fresh naman po 18 pesos per kilo. Tapos minomonitor po natin ng igting ngayon lahat ng mga reports ng 14 pesos, reports ng 13.50. Oo nga, may ganun na. Po natin yan. Totoo ba yun? Totoo ba? Meron pong mga patches, meron po talagang 14 na na-verify natin. Pero hindi po lahatan, meaning sa isang lugar lang, let's say isang barangay o isang bayan, meron na nag-14 doon. Pero sa ngayon, ang prevailing sa nakikita natin, nationwide monitoring, nasa 15 hanggang 17. Yun po ang Tapos sa mga trader kasi nagka-classify pa sila ng regular or local dun sa premium na variety. Sa NFA lahatan po yun. Kay premium, 160 or hindi premium, isang presyo lang Doon po sa mga traders, pag premium, yun po yung nasa range ng 17 pesos, ganyan po. Pag pababang klase po, yan po yung 15, 14 pa nga dun sa mga patches na yan. So ulitin natin, pagka NFA ang bili ninyo ay 18 pinakamababa, 24 pinakamahal? 24 po pag clean and dry. Clean and dry? 18 po pag fresh. Ang ganda ng presyo ninyo. Ang ganda ng... Oo, kasi sobrang masakit po sa dibdib. Na-interview ko noong isang araw ang isang abogadong taga Nueva Ecija pero magsasaka. Sabi nila, dahil 14 pesos lang nabibili yung kanilang palay, meron nga po doon na mga magsasaka na kinitil na yung sariling buhay Hello, Administrator. Hello. Oo. Apo, Administrator, narinig niyo po ako. Sorry, Katunying, biglang dead stop yata banda dito malapit sa Baka nadaan kayo sa sementeryo. Dead spot. Hospital itong tapat na hospital. Anyway. Opo, ito lang po yung last question ko. Sa Nueva Ecija po, meron na daw pong
ibang mga kababayan nating magsasaka na dahil sa matinding pagkalugit, binibili na lang ng 14 pesos ang kanilang palay, aning palay, may mga nagpatiwakal na. At katunayan, ngayong umaga, ililibing daw po yung isa sa 4 na taga-Gimba Nueva Ecija na magsasaka dahil sa matinding depression sa pagkalugi. Ano ba pwede nating gawin doon? Ganito, Katunying, no? Unang-una, nakakalungkot siyang balita na yan. Nabasa ko rin yan. Pero sabi ko nga, una, sana hindi totoo. Sabi ko, sana hindi totoo. Kasi napakasaklap naman yan. Pero ang atin naman dyan, hanggat kaya natin, kanya nga po, sinasabi natin ang presyo ni NFA, para meron naman pong option ng ating mga kamagsasaka. Alam po natin, mahirap ang magsaka. Pero hindi naman kusak na dahilan yan para, wakasan po ang buhay dahil makakaahon naman at makakaahon. Ang atin naman po, aalalay uli ang NFA sa presyuhan. In fact, nga ako nga nabanggit kanina, yung mga packages na mabababa ang presyo, there will be adjustment sa presyo para pamahatak natin pataas, no? Para mapainan pa natin. Yan naman po ang role ng gobyerno, no? Tayo po sa NFA, gagawin po natin yan. That's why we're monitoring it closely. Ang presyo. Sana po. Ang hirap din ng papel niyo. Gusto niyo magbenta ng murang bigas. Gusto niyo rin bumili ng mahal na palay. Pakahirap na problema. No. Well, Administrator, from time to time kami tatawag sa inyo para sa mga updates. Salamat po. Magandang umaga po. Ayaw po. Salamat din po. Good morning.